Noong unang panahon, sa isang mataong bayan nasa pagitan ng burol at malalagong kagubatan, may nakatira na isang batang lalaki na nagngangalang Liam. Si Liam ay isang mausisa na bata at may mga nagniningning na mga mata at may pelyong ngiti. Ngunit hindi tulad ng maraming bata, hindi siya katulad ng may pagmamahal sa mga hayop. Samantalang ang ibang mga bata ay tuwang-tuwa sa paglalaro ng mga kuting, sa paghabol ng mga paru-paro o sa pagpapakain ng mga pato sa malapit sa lawa. Natagpuan ni Liam ang kanyang sarili na hindi interesado. Hindi niya maunawaan kung ano ang kahalagahan ng mga hayop. Para sa kanya, mga nilalang lamang sila na nagumagawa ng kalat at nagpapagulo at nangangailangan ng pag-aalaga. Mas gusto niya ang kasama ng kanyang mga laruan at aklat kung saan lahat ay maayos at maaliwalas. Nag-alala ang mga magulang ni Liam sa kawalan ng interes niya sa mga hayop. Sinubukan nilang dalhin siya sa mga petting zoo, mga wildlife sanctuary at kahit na inampun nila ang isang mabulaklak na pusa na tinawag nilang Whisker, na umaasang magpabukas ng pagmamahal para sa mga hayop sa kanilang anak. Ngunit sa anumang ginagawa nila, nananatiling walang pakialam si Liam. Maulang hapon habang nagsusuri sa gubat malapit sa kanilang tahanan, natagpuan ni Liam ang isang sugatan na ibon na nakahiga sa sahig ng gubat. Sugatan ang pakpak nito at mukhang walang lakas at natatakot. Samantalang ang iba ay maaaring magdama ng awa o kahit pagmamalasakit, si Liam ay nagdama lamang ng pagkaabala. Gayunpaman, may kakaibang damdamin sa kanya habang tinitingnan ang paghihirap ng ibon. Hindi niya may paliwanag, ngunit mayroong maliit na pagkaawa na nagsimulang lumaki sa kanyang puso. Sa maingat na kamay, maingat niyang hinawakan ang sugatan na ibon at niyakap ito ng mahina. Pagdating sa bahay, tinulungan ng mga magulang ni Liam na gumawa ng komportableng pugan mula sa isang karton na kahon at inalagaan nila ang sugat ito. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa ibon, habang nakikita niya itong gumaling, nagsimula niyang maunawaan ang kahinaan at kasiglahan ng mga nilalang na ito na dati hindi niya pinapansin. Ang mga araw ay naging mga linggo at habang ang ibon ay gumagaling, lumalakas ito. Pinangalanan ni Liam ito na Feather at lumalim ang ugnayan sa pagitan nila. Natagpuan niya ang kasiyahan sa pangangalaga kay Feather, sa pagpapakain dito at sa pagmamasid sa itong kumakalat ang kanyang mga pakpak sa kanyang likuran. Isang gabi, habang nakaupo si Liam na may hawak na TV na nakapatong sa kanyang balikat, napagtanto niya na isang bagay na may malalim na kahulugan. Sa pangangalaga sa ibon, natuklasan niya ang isang bagong uri ng pagmamahal. Isa na walang pagmamalabis at walang hanggan. Ngayon ay naunawaan na niya ang kahalagahan ng mga hayop sa mundo. Hindi lamang bilang alaga, kundi bilang mga kasamang nilalang na karapat-dapat sa respeto at kabutihan. Mula sa araw na iyon, lumaki ang puso ni Liam na mapagmahal sa lahat ng nilalang, maliit man o malaki. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagtuklas ng kagandahan ng kalikasan, sa pagkakaibigan sa mga hayop ng bawat uri, at sa pagbabahagi ng kanyang natuklasang pagpapahalaga sa iba. At habang ang mga taon ay nagdaan, naging kilala si Liam sa buong bayan bilang ang batang dating walang pagmamahal sa mga hayop, ngunit sa huli ay minamahal ang mga ito ng buong puso. Isa pang patotoo sa kapangyarihan ng pagmamalasakit at pagkawang gawa.